ganda ng ating panahon, Mars. And today, kami lang dalawa ni Pars. I-date niya daw ako, mga Mars. Kain kami ng pizza. Punta kami dun sa Kotti Pizza. Si Mixo nasa daycare. And kami, nasa bahay lang. Mga ano lang ako, Mars, yung mga regular area ko lang yung aking linis ngayon. Hindi ako nagkuha ng anything customer, pero next week meron ako mga customer. Ngayong week lang hindi ako schedule sa mga customer ko. Gusto ko din magpahinga minsan, pero next week ay back to normal tayo, mga Mars. So we eat pizza. I'm craving pizza, mga Mars. Cozzone. Ay, hindi pala pizza. Cozzone. Cozzone. Para rin siyang pizza. No, it's like a pizza. It's like a pizza. Hindi pala pizza yung kakainin namin, Mars. Cozzone, nag-order na pala siya. Cozzone. Same ano lang din naman. Magkalapit lang sila sa pizza. Kaya lang ito ay na-fold siya at nilagyan ng mga salad-salad. Yung pizza, diba? Super plain niya lang. Yun siya ay may salad. Let's go and eat. Ayun, sakto lang, mga Mars. Pagdating namin dito ay ready na yung amin. Toinen on chili, toinen on barbecue. Joo, nois varmaan toi on chili. Yo, tao barbecue. Tää on chili. Joo. Joo. Sitten oli juomat siellä. Joo, siis Ayan, ganito siya, mga Mars. Oh. Pero yung bread niya or yung tawag nito, yung dough is pang pizza pa din siya. Kaya lang merong salad sa loob. Kumpara sa pizza lang siya ba. Nakakain na ang mga person. Actually, nakauwi na kami, Mars. Hindi lang ako nakapag-update kay sa sobrang busog namin ni Pars. Umuwi din kami and nag-nap time. And bago namin sunduin si Mixo mamaya pala kasama si Bienan kay next week, kasi si Bienan ang magsundo sa ating Mixo. Mag-walking lang sila galing sa school papunta ng bahay. So maaga pa naman, may schedule kami sa house viewing, mga Mars. Kaya pupuntahan namin, mag-house hunting kami ni Pars. Tinitingnan kaming mga house na gusto namin, kaya lang pipilian pa siya, mga Mars. And mag-ano pa, tapos niyan mag-iisipan, kay hindi basta-basta lang na bili ka ng bahay dahil gusto mo siya, tapos after mo doon 1 month hindi mo pala gusto yung bahay. So kailangan mo pag-isipan, di ba? Big decision sa buhay mo. Huwag yung gusto mo bumili ng bahay para ipakita sa ibang tao, tapos pag nagsawa ka na, hindi pala siya perfect house para sa inyo. Hindi siya maganda, Mars. Kaya ayun ay mag-house hunting. Matagal na kami nag-house hunting ni Pars. 2 years ago na. Di ba nakasama namin kayo? House viewing kami. House viewing ba tawag niyan? Or tingin-tingin bahay, ano ba? How far it is, Sarakas? 15 minutes drive or Something like that. something. It's around Kotka. It's around Kotka, right? That No, house. quite near. Yo, Sutila. near. Yo, let's say from Prisma it's only like something like 2 kilometers. Ah, no, it's close. Kasi ang gusto ko lang talaga, Mars, ay dito lang sa Kotka. Kotka or Hamina. May mga area naman dito na medyo malayo-layo siya. Mas mura ang bahay. Kaya lang, yung mga customer ko, andito na. Alam mo yung, meron na akong 10 customer dito, tapos iiwanan ko kasi lipat kami ng ibang area. Sayang. Kaya as much as possible, dito lang talaga sa Kotka ang gusto ko. We are here. Ajaa tänne perille, niin saattaa mahtua toi. Is the agent here already Ei or oo no? vielä. Näköjään tuli. Ayan. Kami go out na? Joo, I was planning to. Tignan natin yung yard, mga Mars. Ah, merong isang
car park. Oh, ano ba tawag nito? Car park. May isang garage. Ay, it's empty, Rakas. Ano? It's not empty. I thought it's empty. I thought it's empty. But there's computer. May nakatira pa pala, Mars. Medyo malaki siya. Tässä on sitten toisen auton paikka. Ah, this one. Ah, so may dalawang parking area, mga Mars. Ito at yan. And yan yung bahay. I like this place. It's quiet. It's not so crowded. Yan lang, malapit sa daan. Pero okay lang yan. Yan siya, mga Mars. Oh. Yan. Ganyan lang na bahay ang ganitong bahay ang gusto ko, Mars. Ayaw ko yung may second floor. Kasi pag tumanda tayo, yung second floor, paano tayo aakyat doon kung may hagdanan? Kaya ang request ko talaga kay Pars ay ganitong bahay lang eh. Lalo na siya ang maunang tumanda sa amin, Mars. Kaya much better ganitong klaseng bahay. Para mas easy na lang ba? Tää on varmaan neighbor. Yeah, I think so. This neighbor yard. Sitten tohon jää pieni. Yo. There is no door to garage. Yung diretso sa garage, mga Mars ba? Wala. Yung parang bodega, good. Ayan. Ay, wala naman kalaman-laman tong bahay, Mars. Pero yung... Ah, and this is the yard. Ah, ito yung yard ng bahay na to, Mars. Tapos, meron dun sa likod. Excited lang makita. 2:45 pa kasi yung aming schedule, mga Mars, and 5 minutes pa lang. And my 5 minutes pang natira bago dumating yung ano, Mars, agent. Baka matrespassing tayo dito. Ei tää mitenkään aurinkoinen ihan kyllä ole. Yo. It's not sunny. It's sunny if you... It's not sunny. So Ah. many big trees. But I like this. It's not so hot. No, that's true. It's not so hot. But it's also not so warm. Gusto niya yung malawak na yard, Mars, na alam mo yung sobrang lawak tapos yung init para pag summertime ay may enjoy mo talaga yung weather. And there's a lot of apple. Yeah, gawin yung apples doon, Mars, okay. Nahulog na lang siya. Almost empty na tong bahay na to. Wala kalaman-laman doon sa loob, Mars. Antay na lang natin yung agent para makapasok tayo. Yeah. Napaaga kami ni Pars eh. Wala nga kurtina, oh. And then balik tayo dun sa sasakyan. Antayin natin yung magtutour sa atin. Dito na kami sa loob, Mars, and ito yung may natutulog dito, Mars, pero isang kwarto lang yung may bed. May tatlong CR. Yan yung first CR niya. And then ito yung mga kwarto. Yan, ito yung pangalawang kwarto. Walang gamit, Mars, na alam mo yung bahay talaga. Parang tinutulugan na lang siya ba? Hindi kaya Airbnb. And then ito yung master bedroom. Yan. Tapos may sariling CR and liguan. Rare lang to dito, mga Mars, sa finish na sariling kwarto at merong CR. At rare lang to dito sa Finland, mga Mars, na ay yung master bedroom merong CR at shower area. 3 ay 4 na room. Ito ang laki. Plywood lang pala to siya, Mars. Tapos
Ito yung kitchen nila. Yan yung kitchen. May dalawang ref and freezer. Itong isa. Ito. Ayan, ref. Tapos ito. Ay, ref pa din siya. Pero pwede mo siyang palitan mga Mars yung freezer. And then ito yung kusina. Lawak ng kusina niya. Tapos dito yung CR. Biguan. Tapos sauna. Ang laki ng sauna. Kaya lang ang sauna ay electric. Hindi siya kahoy. Mas maganda yung kahoy, Mars. Ano to dito? Ay. Lagayan ng gamit, Mars. And then dito, pwede mo siya gawing dining table. Yan. And ito yung Mars, living room. Maganda yung living room. Gusto ko siya. I like the living room. And then, kita mo yung yard. Mamaya na tayo labas dun, Mars. Ganyan lang siya. I like it, the house. Pero, yan mga Mars ay hindi ko type. Ito, Mars. Ayan, ito. Kahoy. Old style kasi siya, Mars, kaya ayaw ko. And then, yung window, kailangan mo siya palitan kasi ito ay old style din siya, mga Mars. Yan, ganito. Ayan, kailangan na din palitan yung window nito kay luma na to siya, Mars. And ang mahal magpapalit ng window. Ito na yung back niya, mga Mars, na inikutan natin kanina. Dito, maganda siya, Mars. Lagay ka ng upuan. Muni-muni ka dito. Yan. Parang sofa. Outdoor sofa, mga Mars. Ayan. Tapos, malawak din yung yard niya, ha. Pwede ka pa maglagay ng swimming pool. Request yan ng aming Nixon, pag may bahay kami, maglalagay ng swimming pool. Laki siya. Ang laki din ang lilinisan natin. Pag lumipat tayo sa mga ganitong bahay. Handle ba? May katuloy. Olettaisin, että varmasti. Yan yung storage room, mga Mars. Ay, kaksi. Iso. Musta uusi? Aika on uusittu. Joo. Remontoitu. Bago to, mga Mars. Storage room. Tapos yung likod is forest. Ito yung gusto namin. Ang likod ay forest, mga Mars ba? Hindi yung kapitbahay mo ang nasa likod. Yan ito. Ayan. Pwede yan putulin. But, kasi ang daming apple, Mars. For sure, maasim to. Usually kasi ang yard apple ay maasim. Anong dami. Nice. Iso piha. Iso piha. Yan o. Yo. Ay, medyo na busy ako, Mars, kay after namin doon sa bahay kanina, sinundo namin si Mikso and naglinis ako dito sa aming maliit na tahanan, mga Mars. Tapos ko lang magligpit-ligpit ng mga kalat-kalat at tawag niyan yung floor, nag-vacuum ako. Then si Pars natin, nagluto siya ng pagkain. Then nagutom na pala ako, Mars. Kay last kain ko, kanina pa yun. Pagkakalasing ko na ng hapon, mga Mars. And first week ni Mixo, first week ba? Ay, hindi, second week niya na. May assignment na, mga Mars. Diyan. Pinadalhan na siya ng assignment. And mamaya, sasagutan namin to kasama si Pars. Kay, I think, family assignment to siya, mga Mars. So, later, pinagpahinga muna namin si Mixo kay dun sa preschool niya kasi ngayon,
nag-start na talaga sila ba na, alam mo yung pang nag-aaral, pero at the same time ay may laro, at the same time ay laro style siya mga Mars ba, hindi yung gaya sa atin na i-stressin mo yung bata na magsulat ka. Doon sa kanila at the same time ay natututo sa activity like yung laro-laro, samahan nila ng pagbibilang, ganun, tapos anong kulay to, mga ganyan Mars, pero kulay alam na yan ni Mixo. Sabi niya kasi yung last time may activity sila, tapos about numbers, paunahan mga Mars ba. So na-realize ko ang ganun pala yung style ng preschool nila sa atin. Kasi dyan sa atin may libro talaga ito, ganito lang, usually paper, pero pag nag-grade 1 na siya, andun na yung mga libro-libro. Decision namin doon sa bahay kanina mga Mars, hindi siya para sa amin. Maganda yung bahay, madami yung space, like yung kwarto, 4. Gusto namin yun ang hinahanap namin ba, na madaming kwarto. Although kami lang 3, pero pag may bisita, may matutulugan, tapos yung parang storage room mangyayari doon kasi 4 sana. Kaya wala siyang storage room doon sa loob. May mga cabinet man, pero mas maganda pag meron yung storage room. Paglalagyan mo talaga ng mga kagamitan maliban doon sa labas. Meron pa doon sa labas mga Mars na storage room. Pero minsan maganda din meron sa loob ba yung mga pangkusina, di ba? So, ayun. Pero pagkapasok pa lang namin kanina mga Mars, amoy na yung old house. Sabi ni Pars, hindi naman siya old na old talaga yung bahay kasi nasa ano pa lang, I think 43 years old pa yun siya na bahay. Pero meron daw materials doon na ginamit noong 90s na ngayon ay luma na siya mga Mars, tapos hindi mo siya pwedeng palitan kasi nasa loob talaga siya ng mga walls. So, yun ang hindi approved doon sa amin mga Mars. Kaya ang pangit, tumira ka sa isang bahay na paglabas mo ay amoy na amoy ka. Yung isang customer ko mga Mars na pagkapasok ko pa lang talaga doon ay bubugad na yun sa akin ang amoy. Pag andun ka sa loob, hindi mo siya maaamoy. Pero pag pasok mo and then paglabas mo mga Mars ay didikit sa buhok mo ba. Kaya yun yung hindi maganda doon. Okay na okay yung bahay. Pero ang sabi nung agent kanina, may problema din daw yun doon sa ilalim na kailangan palitan at medyo mahal siya. So, hindi siya sa amin. So, cancel ang bahay na yun mga Mars. Good location, good yung space, malaki, sala, malawak siya mga Mars, and then yung likod, okay na okay, kay forest looking ba, hindi siya yung gaya nito. May bahay ka makikita, doon talaga ay wala. Pero yung mga bahay doon ay malapit. Pero yun nga lang, may amoy ang bahay mga Mars, hindi siya maganda at hindi siya safe na tumira pag ganon. Kay malalanghap mo yun siya mga Mars, parang nag-molds yung materials na yun and nakakasira siya sa health natin. So, better luck next time. Hindi siya madali maghanap ng bahay Mars ha, na perfect talaga sa'yo. Kaya kailangan mo talaga pag-isipan yung mga bagay-bagay na ganyan. Hindi pwede yung dahil mura siya, hindi malaki yung space, ito na. Balang araw, makakahanap din tayo ng perfect house. Ngayon, kain muna tayo ng kamote kay lalabas ako maglinis ng gym. Yeah. Ei mihin, vaan miten. First is, write your name. Here. Write properly. I try. Because you need to pass this to your teacher tomorrow and your teacher will check it.
Ja hömpyhkumi. Yo. Hindi yung pangalan na papunta dito, papunta doon. See, you need to write like very nice. Because it's, what's that? Practice. Do we have? Yeah, we have. This is, Tossa on pyyhkumi. this is mine before. Sinä kumitat, ei Mikael. Miksi? Niinhän ei oppi. No ei nyt vielä tarvitse kumittaa oppi. Mie pelkään, että se on ihan rutus se paperi. Okei. Tollanen on M. Ei tällainen. Ai toi se on Se on M. Tämä on pidempi niin tämä. No, Okei, taas again. paremmaksi. Again. M. Ganyan siya magsulat. Ei niin alas. Joo. Ei niin alas mene, Mikael. Ei M ole Loko. tällainen. Tää ei oo M. Tää on M. Minä teikö Mikaelille naama. This is not, Mikael. Fun. Yung M niya mga mas sobrang lalim, parang ng W. Onko se hyvä? No on se parempi, mutta siitä ei tähän turhan alas edelleen ton. Joo. Kato, tän ei tarvi olla noin alhaalla. Sä veet ihan liian pitkään ton viivan tonne. Mä stressaan tuon. And put a lot of life the way you hold the pencil, not like this. Yeah. No ne. Älä vee niin alas. Mistä? Mars. Eli siinä on eläin. Yan, Mars. Minä tykkään. Mitähän siinä niinku pitäisi tehdä? I think you need to like X it. Joo. X tarkoittaa silleen. Joo. Mitkä siellä Eikö tykkäät? sillä ympyröidä? No voi. Eikä ympyräisi. Niin vai pitäisikö tähän niinku kirjoittaa sitten? Mutta kun ei he vielä osaa kirjoittaa. Niin. Joo, eikä ympyrä. Kasi wala kasing instruction, Mars. Ano ang gagawin? No, eikä ympyrä. Tykkään eläimistä. Joo. Mikä se seuraava on? Orhelo. Ai missä? Urheilu on toi. Ai pitääks kaikki? Ei, kun Ei. mistä sä tykkäät? Tykkäätkö urheilusta? Ano yung gusto niyo mga Mars? Ei. Kirja. Tykkäätkö kirjoista? Aikaisin sieltä Kyllä, sä oot tykännyt Joo. kirjoista. yung books. Joo. Peli. Tykkäätkö pelata? Liina, joo. Joo. No, ympyrä. Games. Or play. Laulu. Tykkäätkö sä laulamisesta? Ei tarvi. Tekeminen. Tykkäätkö sä tekemisestä? Tässä nyt pitäisi melkein laittaa, niin kuin, että minkä tekemisestä, koska viimeinen tuolla on paikka. Niin pitäisihän siihenkin Joo. varmaan laittaa, että on tyhmä ympyrä ja paikka. Tykkään paikka. Paika. Niyo. Ang weird lang kasi mga Mars kay walang nakalagay na instruction ba anong gagawin. Mitä? En tykkää tästä. No ei Tykkää tarvitse. laulamista. Ja sitten on ruoka. Tykkäätkö sä ruuasta? You like- Kaikki tykkää jostain. You like food? Yes. Joo. Okay, you need to circle it. Sitten on joku paikka. Mä tykkään. Mikä on paika? Place. Yeah, I know Minä. what we will write there. Niin, siihen pitäisi jotain kirjoittaa. Weird. Tuohon pitäisi My ehkä place. vähän, niin kuin, pitäisikö vanhemman sitten kirjoittaa, kun eihän nämä vielä osaa kirjoittaa. Joo. Mistä eläimistä sinä tykkäät? What animals you like? Minä mietin Dog, cats, Mietin, snakes. pitääkö siihen laittaa jo.
Ew, that place. What you supposed to write there? Okei, minä tykkään sammakoista. Okay. Sammakoista. Yeah. Oikeasti. Frog, yung gusto niya, Mars. Gusto niya daw ang frog. Sammakko. Onpas toi pitkä nimi. Sapit ka sana. Long words. Mistä Frogs. pelistä sinä tykkäisit? Tai kirjasta? Vähän hölmö. Ruoka, paikka. Paikka, koti on ihan lemppa. Eikö ole? Yo. Minä... So, anuhin muna namin to, Mars. Sagutan. Niin... Napagod na yung estudyante namin, Mars. Tomorrow is another day. And after 2 months na nag-stop siya ng daycare, hindi niya na alam paano mag-ABCD. Kaya nag-practice kami ulit, mga Mars. Itong ganito niya ba, oh. Yan, binilhan kasi namin to siya ng ganito. Marunong na to siya last. Perfect niya na tong ABCD, mga Mars, na. Pinasulat namin ang pangalan niya. Hindi niya masulat-sulat kaya nakalimutan. Kaya, kailangan ay alalayan siya. Nagre-reklamo na siya kanina, mga Mars, na pagod na daw yung kamay niya. And then, na ano ako, Mars, na naluha ako habang sinasabihan ko siya. Kasi sabi ko, ang swerte mo kasi meron kang mama at papa. Kay ako, naalala ko dati, preschool talaga ako, mga Mars, hindi yun mawala sa isip ko. And then hanggang nag-grade 1 ako, walang nagturo sa akin maliban sa school, yung mga teacher namin. Pero pagdating sa bahay, wala, mga Mars. Kasi maaga namatay yung nanay ko and then yung tatay ko laging wala sa bahay kaya nagtatrabaho. Meron akong stepmom pero hindi naman kami magkasundo. Common naman po yan sa atin sa Pilipinas na pag may stepmom tayo, bihira ka lang talaga na makahanap ng stepmom na mabait. Yung stepmom ko dati, hindi kami magkasundo noon, mga Mars. Hanggang lumaki ako, nagkasundo, tapos away. Parang mother and daughter din kami noon, mga Mars, na nagbabangayan, away-bati. Pero sa huli, namatay man siya, ay napatawad ko na siya kung ano yung ginawa niya sa akin. Kasi ang sarap sa pakiramdam, Mars, na namatay siya, na okay kami. Kasi dati, nung hindi kami okay, hindi talaga kami nag-uusap. May mga time naman na alala ko talaga, mga Mars. Nung bata kami, inaalagaan niya kami ng kuya ko. Pero may time din naman na, alam mo yung sinasaktan ka as a bata. Di ba sa atin noon, uso pa yung child abuse. Hindi naman siya child abuse. Yung papaluin yung anak. Tapos pag pinagalitan, mga ganun na style ba. So, nasanay kami ng kuya ko na ganun dun sa stepmom namin. Pero, hindi naman talaga siya yung whole life namin doon na ganun. May mga part lang na hindi maganda ang trato sa amin. Pero nung lumaki kami ng lumaki, nag-iba yung attitude niya, naging okay kami. Tapos pag nag-away kami, away talaga. Hindi ko talaga makalimutan, mga Mars, na yung stepmom ko na away niyo sa Bisaya pa, nagdumog. Nag-wrestling kami, Mars, ng stepmom ko. Kaya may mga din, hindi pinagkakasunduan, tapos nag-away kami agad. Alam nyo na, mother and daughter, mga ganun ba. Pero, sa huli, namatay man siya, we are okay. Kaya, hindi siya mabigat sa pakiramdam, mga Mars. Kay, habang buhay pa siya, lagi kaming nag-uusap nung andito na ako sa Finland, tapos yun siya ay nasa abroad, and then, nung kailangan siya pauwiin sa Pilipinas dahil nga nagkasakit, kami ng kuya ko ang nagbigay ng pamasahe. Kasi utang na loob din namin yon na nung mga bata kami ni kuya ko, naaalala ko naman na inaalagaan niya kami, yung pinapaliguan ako, pinagluluto kami ng pagkain, ganun ba? Hindi man siya yung stepmom na ini-imagine natin
na parang anak talaga ang turing sa amin. At least, thankful kami sa kanya kay yung noong mga panahon na maliit kami ng kuya ko, may taong nagpapakain sa amin, nagpapaligo, naglalabas sa mga damit namin kay namatay yung mama ko mga Mars 9 months pa lang ako noon. Tapos dumating siya sa buhay namin. Ang sabi ng mga kapatid ko, 2 years old na ako nung nagpakasal sila ng tatay ko. So, naintindihan naman namin yung aming tatay bakit nagpakasal kasi namatay yung mama namin tapos may naiwang dalawang maliliit. Like ako noon 2 years old tapos yung kuya ko ay mga nasa 6 years old. Kasi hindi naman gaano kalayo yung gap ng kuya ko mga Mars, yung nasa Amerika ngayon. So, sino ba ang nag-alaga sa akin noon? Yung stepmom ko. Tapos, minsan naaalala ko yung mga kapatid ko, inaalagaan ako kay bata pa yung stepmom ko mga Mars. Nung mapangasawa niya yung tatay namin. Ang pagkaalala ko, sabi nila ay 18 pa lang siya mga Mars. Tapos yung tatay ko ay mga something 40s, mga ganon. Ano din yung gap nila Mars, malayo. So, ayun. Kaya, habang pinapangaralan namin si Mixo kanina na, ano talaga ako Mars, naluha ako. Sabi ko, swerte mo kasi dito kami ng tatay mo. Yun, pinento ko sa kanya na, lumaki ako, nalala ko walang nagtuturo sa akin paano magsulat, paano magbilang, maliban sa eskwelahan. Kasi, walang nanay Mars. Iba basta, merong nanay talaga. Ayun, nagsulat siya mga Mars. Ay, siguro sa edad niya, naintindihan niya yung sinasabi ko. Pero, I'm okay now. Yung mga pagsubok na yun yung nagpapa-strong sa atin. And isang ano talaga, proud ako sa sarili ko mga Mars. Pinagmamalaki ko yan na may mga bagay man na hindi kami magkasundo ng aking stepmom dati, umabot sa awayan, pero at the end ay nangingibabaw pa din yung pagmamahal namin sa isa't isa kahit hindi kami magkadugo. Napatawad ko siya, tapos yung mga kapatid ko, lagi akong sinasabihan na huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Intindihin, isipin mo na lang na nanay din natin siya na humahantong tayo sa humahantong na minsan nag-aaway ang nanay at anak. Ganun. Di ba mga Mars, aminin ko kayo din, nag-aaway din kayo sa mga nanay nyo. Pero at the end, nanay pa din natin sila na binabalik-balikan natin. Tapos pag naging okay na, parang walang nangyari. Di ba? Okay lang yung mga Mars. Ang importante. Doon pa din ang punta natin. Nakakalimutan natin yung away sa ating mga magulang. Tingin mo, 2 months na kayo hindi nag-usap ng mama mo. Ay, nag-away pala kami ng mama ko. Tapos, dahil nanay natin sila yung nagpalaki sa atin, mawawala yung ating galit, di ba? So, yun. Sabi ko nga sa kapatid ko na, thankful ako kay yung isang kapatid ko mga Mars, si Junjun, yung anak ng stepmom ko sa tatay ko. So, sabi ko sa kanya na, at least, namatay yung nanay mo. Alam mo naman na, para kaming aso at pusa noon, magaan yung aking dibdib na nawala siya kay magkasundo kami, nag-uusap kami ng mga panahon na yun. So, ayun lang. Eh, bakit ba? Naalala ko talaga yung mga pinagdaanan ko sa buhay mga Mars. Pero, ngayon, andito si Mixo. Ay, naano ko lang talaga na kukwento ko sa kanya yung pinagdaanan ko. So, ayun, sabi ni Pars na, swerte ka kasi yung nanay mo dumaan sa ganyan. Ako, meron akong nanay. Andyan yung lola mo na nagtuturo sa amin dati. Kaya, pag tinuturuan ka namin, huwag kang magreklamo, huwag kang magminal dito na ayaw ko na, pagod na ako. Dapat matuto siya mga Mars na kami ni Pars ay pangaralan siya ba? Pag hindi mo yan siya pangaralan mga Mars, iba pa naman dito mga teenager, mga bata. Kaya lumaki ang mga bata dito na parang Mars, walang respeto kay. Yun nga, hindi tinuturuan ng mga magulang.
Under sila sa mga anak nila. Sabi ko, hindi pwede yan dito. Kaya yung mga anak ni Pars, hindi sila magkasundo. Kay, ganyan nga. Wala sa ano ba, tradisyon nila na respetuhin yung nanay at tatay. Kaya yan ang nangyayari na. Mag-away sila. Almost 5 years na, Mars. Na hindi namin yun, or 5 years? 6 years na pala. Almost 6 years na namin hindi nakikita. Ganon. Pero sa atin, hindi kaya. Pinakamataas na yan siguro ang 2 months na hindi natin kausapin yung ating magulang pag nag-away tayo. Diba? Pero dito sa kanila, grabe. Wala, Mas. Walang mga puso. Kaya hindi ko talaga papayagan na makuha ni Mixo yung ugali na ganon sa mga Finnish na walang pakialam sa magulang. Kaya as much as possible, binibigay ko yung love sa kanya. And lagi namin yan lagi ko yan siyang tinatanong talaga, mga Mars, na do you feel our love? Ganun. Na masyado ba kaming stricto sa'yo? Pagsabi ka lang kung hindi mo gusto. Pag napagalitan yan siya, tapos masigawan mo, iiyak yan siya. And then, lalambingin namin, bakit ka umiiyak? Sinabihan ka lang namin, tapos sasabihin niya, sumisigaw kasi kayo. Hindi siya sanay sa ganyan, mga Mars. Lalo na pag napagalitan siya. Alam niya na nagagalit kami. In-explain naman namin sa kanya na kaya kami napapasigaw kasi minsan wala na sa tamang daan yung ugali mo. Pero hindi naman ganun talaga si Mixo. Minsan lang lalo na pag gutom, hindi po makausap ng matino, Mars, kaya iniiwasan namin na magutom yan siya. Kaya wala talaga sa Mars. Matinong pag-iisip pag gutom ang tao. Okay, ako ay punta sa gym, mga Mars. Tapos mag-workout ako and mag-linis.